Mag-ano na yan, super science na yan. No? Ako, super science na ako, nauna na ako eh. No? Mag-iba na kulay eh. Magsawa rin kami sa kulay ng buhok, parang si Bruno Serio. Ganon talaga. Kayong mga kabataan, ang mga sunod na henerasyon, kayo po yung in-encourage namin na patuloy na magmahal, sumunod sa salita ng ating dakilang wala eh, kayo talaga yun eh. Ito, sila David, pangalan pa lang eh. No? Si David, si Jerome, oh. Yung mga anak ng kahan. Kayo yung mga susunod na kabataan, kaya mag-aral kayong mabuti. No? Yung mga anak ng lahat ng kawan na nandyan, mga Levita, kayo po yun. Kami ay una lang na ilagay dito, pero kayo po ang magpapatuloy sa naumpisahan, no, ng ating dakilang Abayhawa. Mahaba pa ang takbuhin ng kanyang kaharian. Marami pang gustong ipasok si Aba dito sa loob ng kingdom. May ano yan eh, may mga wave yan eh. Tayo yung first wave, no, may second pa yan. No? Marami pang darating dito. Huwag makipagsapalaran sa bagay na maaring magdala sa iyo ng kapahamakan. Maging maingat sa iyong paglakad. Kahit naman ngayon, maglakad ka dyan, kung hindi ka mag-ingat, tag-ulan, madulas, anong gagawin mo dyan? Dapa ka. Ganon din sa buhay. Kapag nagdesisyon ka, tapos pabigla-bigla, emosyon, no? Wala ka lang baon. No? Dati tayo, walang baon, okay lang, no? Pero ngayon, parang hindi na pwede. Paano yung mga estudyante, lalayo eh. No? Parang kakaiba. Dumiskarte. Tingnan ninyo ang sitwasyon ng mga magulang ninyo, kung kaya o hindi. Hindi ka pwedeng maging abogado, yung naman, karpintero lang ang tatay. Kung anong swak anong tawag nito? Na kurso, doon sa kakayanan ng tatay, mag-adjust po kayo. Ngayon, kung talagang pinagkalooban kayo ng katalinuhan, gamitin nyo yan. Para maging scholar kayo sa gobyerno, makapagtapos kayo sa gusto nyo talaga ng mga kabataan. Huwag makipagsapalaran sa mga bagay maaring magdala sa iyo sa kapahamakan. Ingatan natin, mapababae at mapalalaki. Ingat. Ingatan niyo ang iyong mga sarili. Tayo po yung ilaw, no, ng sanlibutan, no, na inatasan ng Aba. No, maraming mga matang tumitingin sa atin. Kaya mag-ingat tayo. Maging maingat sa iyong paglakad. Ang taong may karunungan ay hindi naghahanap ng gulo. Ako talaga, nung akong kabataan, ayaw ko yung mga fraternity. Ayaw ko niyan. Talagang mainit ang dugo ko niyan, ayaw ko talaga. Gusto ko yung mag-isa lang ako, ilan lang kami. Ayaw ko niyang yung nambubuli, ayaw ko rin nagpapabuli. Sa Cebu baga ako, daming mga gago dyan. Yung lugar namin sa Pasig, alam niyo pag Pasig, daming mga gago. Sawa na ako sa Pasig, ang mga tao dyan, puro mga, di ba, mga sinusuka ng lipunan, yung mga kasama ko, kaya ayaw ko ng ganun. Ibig sabihin, lalo na sa mga kabataan, no, dapat matuto kang umiwas. Dapat marunong kang kumilatis. No? Dapat advance kang mag-isip. No? Hindi ka mahinang nilalang. No? Kung bago ka magdesisyon, basahin mo munang lahat. Ano kaya? No, itong desisyon ko itong taong kasama ko, o itong papasukin kong bagay na ito, ano kaya ang resulta? Pag alam mong alanganin ka, lumayo ka. Ang taong may karunungan ay hindi naghanap ng gulo. Lalo na sa gulo, minsan mo lang mapasok yan, ang hirap, labasan. Pag lumabas ka dyan, ang dami, matagal. Minsan kung nakulong ka, wala na, natigil lang yung pag-aaral. Wala na. Pag na-discourage ka na, wala na. No? Kaya ingatan ninyo, pag-aaral, o kung trabaho lang. Focus lang sa trabaho. Tayo ay binigyan tayo ng Aba ng 6 na araw. Trabaho ng trabaho, pagurin yung katawan ng trabaho para maging bahagi sa pag-aalay, mahalaga yan. Yan ang buhay natin, yan ang kaligayahan natin ang maglingkod kay Aba. Maging party tayo ng pag-aalay araw-araw sa ating dakilang Aba. Nagawa na natin ng ilang buwan. Kaya ini-encourage namin kayo, kung trabaho lang. Alam mo, kagandahan sa atin ay meron talaga tayong isang araw na pahinga. Di ba? Bukas, Sabat na naman. Kaya doon sa Sabat, ipahinga nyo na kung gusto yung pahinga. Yun ang kagandahan sa atin na tinuruan ni Aba. Kaya ayaw na nga ni Aba na maggagawa ka kung ano-ano. Alam
alam niya kung kailan lalapit at kung kailan lalayo. Yung tao daw marunong. O alam ko naman dito, maraming marurunong dito sa atin sa kingdom. Pero itong aral na ating pinag-aral, para talaga ito sa atin, para paano tayo mamuhay kapag nasa labas. Okay? Dito sa atin, madali na lang tayong magkakapatid. Kasi kahit magkasamaan tayo ng loob, magkakapatid pa rin tayo Tama ba? Wala tayong magagawa. Kailangan pa rin nating magmahalan. Kahit ayaw nyo sa akin, kailangan nyo pa rin akong mahalin kasi magkapatid tayo. Tama ba? Ay, lalo na kung ayaw ko sa inyo, wala rin akong magagawa. Dahil magkapatid tayo. Pinili tayo ng ating dakilang Ama. Di ba yung ating mga differences natin sa mga ugali natin, maliit na bagay lang yan. Ang pinakamalaking bagay, magkakapatid tayong lahat. Mga kapatid? Doon lang tayo. Ano pa? Ang marunong ay marunong umiwas. Hindi na ibig sabihin ng pagiging matapang ay kailangan mong patulan ng bawat tao. Bawat argumento ng ating mga kalaban. Minsan, pinakamalaking karunungan ay yung mga nanahimik lang. Yung mga taong marurunong yung tahimik lang. No? Yung kalaban niya ay galit na galit. Ikaw, tahimik ka lang. No? Ano pa? Marunong umiwas at piliing huwag mapasama sa gulo. Yan talaga mga kabataan. Iwas talaga. Iwas talaga. Kasi kapag napagrupo ka ay wala na. Umiwas para hindi mapasama o mapasama sa gulo. At dito ang magandang iugnay. Iugnay natin yung salita ni Sirach matapos na tayo. Anong sinasabi doon? 13:1 ng Sirach. Ang humahawak sa alkitran ay maaaring madikitan nito. Naintindihan ba natin mga kapatid? Ibig sabihin, alam mo na, alkitran yan. Ano bang alkitran? Yung nilagay sa kalsada, yung maitim, yung spalto. No, paghawakan mo yan, anong mangyari? Didikit yan, madudumihan ka. No? Yan po yung karunungan na binigay sa atin, sa pangwakas po. Ang humahawak sa alkitran ay maaaring madikitan nito. Kaya piliin natin ng mabuti ang ating pakikisama, sapagkat ang masamang impluensya ay maaaring unti-unting makakaapekto sa ating pamumuhay. O kahit ba nandito ka, tayo'y magkakapatid dito sa labas, struggle ka doon. Meron akong nakilala dati. Pagdating, kalaban niya lahat yung mga katrabahantin niya. Katrabahon niya. Hindi lang isa, dami kong nakilala dito sa kingdom. Kasi nung bago pa tayo, gusto nating i-share yung ating naranasan. Tama ba? Gusto natin na, ang ganda ng nasa kautusan, binalik yung ano. Hindi naman natatanggapin yun. Kaaway niya halos lahat. No? Kaya sabi ko, ang maganda niya, bro, lumipat ka na lang talaga. Kapatid, sis, lumipat ka na lang. Kasi kaaway mo na lahat Wala ka ng katahimikan dyan. Lumipat, kapatid. Di na nahimik siya. So, ibig sabihin mga kapatid, yung dunong na ipinagkaloob sa atin ng Aba, no? Kailangan gamitin natin sa tama. Mga kabataan, tayong mga matatanda, no? Sa ating mga anak, kailangan natin gamitan ng dunong, lambing, hindi na lang puro galit. Di ba? O mga kapatid, kasi gusto talaga natin, yung ating mga anak, ay maging katulad natin. Pero proseso kasi yan Hindi yan basta-basta. Hindi yan isang pag nasa kingdom pa, nagpawisik ka ng dugo ng Aba, banal ka na. Nakakasunod ka na kaagad. Lahat, nakukuha mo na. Ano yan? No? Kapag mahal natin si Aba, patuloy tayong nagsusumikap, patuloy tayong baguhin at nagpabago rin tayo sa salita ni Aba. No? Pagdating na araw, nakita nyo na lang, hindi na tayo nagkakasala, hindi na tayo nagkakamali, hindi na tayo ang ating mga desisyon, marunong na tayo, hindi na tayo sumasablay. No? At alam ko po, sa 6 na taon natin dito, alam ko po, halos tayong lahat marurunong na sa lahat ng bagay. No? Mga kapatid, kasi ang taong marunong, sumusunod sa salita nating dakilang abayahawa. Sa mga kapistahan, pinaghandaan. Kapistahan, malayo pa lang, pinaghandaan na yan. Ito, yung aking pamasahe, ito, ang aking ayan, ito. Pagdating ng feast of ganito, ganito yan. Yan ang mga marurunong. No? Talagang magtatrabaho para pagdating ng Sabat, nandyan yan. Lahat ng mga utos ng Aba ay ginagawa. Alam ko po, marami po tayo na ganun na. At yan na ang kalagayan natin. Kaya salamat sa Aba. Patuloy po tayo na ang pagmamahal natin sa ating dakilang abayahawa ay patuloy nating paibayuhin sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. Hindi po tayo maliligaw.
Bagkus, nasa tamang landas tayo dito sa kanyang kaharian. Nandito na tayo. Kahit gaano ka man kalayo, sakop ka pa rin sa kaharian. Abot ka pa rin sa kaharian ng ating Abba Yahweh. Kasi ang kingdom ng ating dakilang Abba Yahweh, kung saan may taong nanalig, nanampalataya, abot siya sa kanyang kaharian. Mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Purihin po ang ating dakilang Abba Yahweh sa hapong ito. Pagpalain po tayong lahat. Shalom.